May isang uri ng lalaki na kapag dumaan sa buhay mo, nagiging huling kabanata ng kwento mo kahit hindi niya ito sinadya. Bago ko buuin ang mensaheng ito, napaisip ako kung bakit may mga taong dumarating sa buhay natin na hindi mo agad napapansin, pero sila ang pinakamatinding nag-iiwan ng marka. Bakit may mga koneksyon na hindi mo makalimutan kahit matagal nang tapos? At bakit may mga lalaking hindi kailanman humihingi ng atensyon pero sila ang nagiging sukatan ng lahat ng makikilala mo pagkatapos? Hindi ito dahil nagpakitang gilas sila, hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa drama. Ito ay dahil may isang klaseng presensya na hindi mo malilimutan, ang presensya ng isang lalaking sigma. Hindi sila humihingi ng lugar sa buhay mo, hindi sila nagtatayo ng eksena, pero kapag dumaan sila, may nababago sa paraan mo makita ang sarili mo at ang mundo. Sa video na ito, dadaanan natin part by part ang mga psikolohikal na dahilan kung bakit ang isang lalaking sigma ay nagiging huling kabanata sa napakaraming kwento at kung bakit ang pagkawala niya ay mas malakas pa minsan kaysa sa presensya niya. Isa, ang lalaking nagpapakita ng tunay na koneksyon. Ang isang sigma ay kumokonekta ng walang pagpilit. Tahimik siyang nakikinig. Nauunawaan ka nang hindi mo kailangang magsalita at nakikita niya ang mga bagay na hindi mo kayang aminin sa sarili mo. Kapag naranasan ng isang tao ang ganitong lalim, mahirap bumalik sa mababaw. At kapag hindi nila kaya ang bigat nito, umaatras sila. Hindi siya hahabol pero hindi nila siya malilimutan. Dalawa, ipinapakita niya ang katotohanang matagal mong iniiwasan. Habang ang karamihan ay nagtatago sa likod ng ugali, takot at nakasanayan, ang isang sigma ay may mata sa detalye. Nakikita niya ang sugat, insecurities at paulit-ulit na pattern, hindi para husgahan kundi dahil sanay siyang magbasa ng tao. At kahit hindi niya sinasabi ng tuwiran, napipilitan kang makita ang sarili mo ng mas malinaw. At ang katotohanan, hindi mo nakakalimutan ang taong nagbukas ng ilaw sa silid na matagal mong tinakasan. Tatlo, mas malakas ang kanyang kawalan. Maraming tao, kapag nawala, gumagaan ang paligid. Pero hindi ang sigma. Ang katahimikan niya ay nagiging hangin na biglang wala. Kapag umalis siya, ramdam mo ang espasyong iniwan niya, hindi dahil nag-ingay siya, kundi dahil naging pundasyon siya nang hindi mo napansin. Ang presensya niya ay tahimik, pero ang pagkawala niya malalim. 4, hindi siya nakikipaglaban para sa lugar niya. Habang ang iba ay humihingi ng atensyon, nagpapa-impress, nagpapaliwanag o nagmakaawa, ang sigma ay hindi gumagawa ng kahit ano. Hindi niya kailanman ipinamimilit ang sarili. At ang taong hindi nanghihingi ng pwesto, iyon ang taong nagiging pinakamahirap palitan. Hindi siya nag-aagawan ng atensyon, pero siya ang naaalala. 5. Iniangat ka niya kahit hindi sinusubukan. Natural siyang nakaka-inspire. Hindi sa salita, kundi sa presensya. Sa tabi niya, mas nagiging matalino ka, mas kalmado, mas diretsong mag-isip. Hindi dahil tinuturuan ka niya, kundi dahil ginagaya mo ang disiplina at tahimik niyang tiwala sa sarili. Ang taong nagpaunlad sa'yo kahit hindi niya intensyon, hindi mawawala sa isip mo. 6. Karamihan hindi alam paano harapin ang lalaking hindi nangangailangan ng iba. Pamilyar ang mga taong humihingi ng atensyon na nangangailangan ng assurance na humahabol. Pero ang sigma, buo siya mag-isa. Hindi siya nagbabakasakali, hindi siya umaasa at hindi niya kinokontrol ang sinuman. At dito natatakot ang iba dahil hindi nila siya mahawakan. 7. Ang pinakamasakit na pag-alis ay yung tahimik. Ang ibang tao ay umaalis na may drama at sigawan. Ang sigma ay umaalis na walang salita. Wala siyang paliwanag, wala siyang reklamo, wala siyang gulo. At ang katahimikang ito ang nagpapabalik-balik sa isip ng tao. Pinapaulit-ulit ang bawat detalye, bawat sandaling hindi nila pinansin. Ang pinakamalakas na pamamaalam ay yung walang ingay. 4. Hindi niya isinasara ang pintuang hindi naman para sa kanya. Kapag umaalis siya, hindi dahil emosyonal siya. Umaalis siya dahil nakita niya na hindi tugma, hindi maunlad, o hindi na tama ang direksyon. At dahil malinaw ang motibo, nagmumukha itong pangwakas.
Walang pahabol, walang balikan, walang baka pwede pa. Kaya hindi siya makalimutan, hindi niya ginulo ang kwento, tinapos niya lang ng tama. Siyam, hindi siya nagmamay-ari ng tao, hindi siya kumakapit, hindi siya nangingibabaw, hindi siya nangihingi ng kapalit. Ang sigma ay nagbibigay ng presensya at kalayaan ng sabay. At ang taong nagmahal ng walang kontrol, walang kondisyon at walang paghihigpit, siya ang binabalikan ng isip. Hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil naging totoo ka sa tabi niya. 10. Siya ang nagiging sukatan ng lahat ng susunod, hindi dahil perpekto siya, hindi dahil hindi siya nagkamali, kundi dahil iba ang paraan niya magmahal, magmalasakit, umintindi at umalis. Ang karanasan sa kanya ang hindi natatapatan, kaya siya ang nagiging pamantayan. Hindi mo napapalitan ang isang karanasang tunay. Sa huli, ang lalaking sigma ay hindi nagtatangkang mag-iwan ng marka. Wala siyang intensyon na maging huling kabanata sa kwento ng kahit sino. Nabubuhay lang siya ng may disiplina, katapatan at lalim na hindi common sa mundo ngayon. Pero dahil doon, siya ang nagiging turning point sa buhay ng mga tao. Hindi dahil sa ingay niya, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa katotohanang ipinakita niya at sa katahimikang iniwan niya. Ang ilang taong makikilala mo dadaan lang. Ang iba mag-iiwan ng pahina, pero ang sigma, siya ang kabanatang binabalikan mo kahit tapos na ang libro.